Sinusunod niya kahit na illegal. At yan ang pinakita niya sa atin nung sinugod nila ang KOJC at nilapastangan nila ang sagradong lugar at sinira nila pati na ang pananakit sa mga miyembro ng KOJC at kung ano pang pinaggagawa nila doon. At sinundan pa yan nung pag-illegal na arestohin mo si Presidente Duterte nang walang batayan. Walang batayan sa ating batas, walang batayan din doon sa Rome Statute. Kaya sinabi ko, siya ay sumusunod. Wala siyang pakialam kung ito'y legal. But gaya ng palagi ko rin sinasabi sa programa natin, I am not surprised why our policemen and our military men are doing what they're doing, illegal acts. Why? Kasi nga, ang training nila is follow the chain of command. Yun ang pinapukpok sa kanila nung nag-aaral pa sila sa military school at police academy. Hindi tinuro sa kanila na hindi follow the chain of command, dapat follow the law, follow the Constitution. Pag illegal na ang inutos sa'yo, yung nag-uutos ng illegal, yun ang hulihin mo. Dapat yun ang training. Hindi, ang training, follow before you complain. Yan ang ginagawa nila, kahit na illegal. Yes, Attorney Sal. And we would just like to also highlight, Attorney Sal, that hindi pa po kami nakakapag-move on sa ginawa ng administrasyon sa KOJC dahil nandyan pa rin yung trauma na ginawa po sa amin, Attorney Sal, because hindi po siya makatarungan yung ginawang paglusob sa aming po mga sagrado na mga lugar sa KOJC, Attorney Sal. And also, just to read out the statement of DILG Secretary Remulla, sabi nga niya, Attorney Sal, he's a bulldog, a pit bull. Everyone should be afraid. When you tell General Torre to attack, he attacks. Arrest at all costs, and there will be no extrajudicial killing. So yun kaagad yung patama nila, Attorney Sal, sa dating administrasyon about EJKs. Tama yung sinasabi ni DILG Secretary kung yung utos ay legal at yung subject ng pag-aaresto at pagsasalakay ay may ginagawang illegal. Hindi, baliktad nga . Ang gumagawa ng illegal, yung nagpapatupad ng batas. Yun ang kaibahan.